Bago tayo magsimula sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga saan ka at ano oras ka nanunood ngayon. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang umaga sa maingay na tilaok ng manok, usok ng pandesal sa mga munting panaderya, at alikabok na unti-unting bumabangon sa gilid ng kalsada habang nagsisimulang bumiyahe ang mga tricycle at jeep. Sa isang masikip ngunit malinis na inuupahang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping hollow box at lumang yero, maagang nagising si Eliana Vergara sa tunog ng makinang panahi ng kanyang ina. Maaga mo na namang nagising, mahinang sabi ni Eliana habang pilit na bumabangon sa kanyang banig. Hindi agad sumagot si Rosalie Vergara. Abala ito sa pagtahi ng laylayan ng uniforme ng kapitbahay nilang si Aling Cora. Nangingitim na ang ilalim ng mga mata nito sa kakapuyat, ngunit gaya ng dati ay pinilit pa rin itong ngumiti ng lingunin ng anak. Kailangan anak, mamayang hapon pa kukunin to. Pag nahuli ako, baka sa iba na magpagawa si Aling Cora. Tumingin siya sa dingding kung saan nakasabit ang maliit na kalendaryo. At saka may baon ka pa mayon, may project kayo, hindi ba? Tumanggo si Eliana. Ayaw na sana niyang banggitin pa ang project. Bawat ekstra na gastusin sa paaralan ay parang dagdag na pabigat sa ina niyang halos maubos na ang lakas sa kakakayod. Pero alam niyang masasama ang loob ni Rosalie kung hindi siya magsasabi. Dahan-dahang umupo si Eliana sa gilid ng banig. Inabot niya ang kanyang brace na nakalapag sa upuang kahoy at maingat na ikinabit iyon sa kaliwang binti. Matagal na niyang ginagawa iyon, ngunit bawat umaga ay may kaunting kirot pa ring sumasabay sa kilos niya. Nasanay na siya. Ang hindi niya kailanman nasanayan ay ang pakiramdam na tila kailangan niya laging humingi ng paumanhin sa mundo dahil hindi siya kayang kumilos gaya ng iba. Lumapit si Rosalie at inayos ang buhok ng anak. Kaya mo ba ngayon? Masakit ba ulit? Kaya ko po ma, konti lang. Huwag kang matigas ang ulo sa akin. Pag masakit, sabihin mo. Ngumiti si Eliana kahit alam niyang kita sa mukha niya ang pagod. Sinasabi ko naman po. Sa totoo lang, hindi niya laging sinasabi. May mga sakit na mas mabuting sarilinin na lang kaysa ipakita pa, lalo na kung alam mong wala namang magagawa ang ibang tao kundi mag-alala. Pagkalabas nila ng bahay, tumambad agad ang payak nilang komunidad. Mga batang nakapaa na naghahabulan, mga tindahang sari-sari na kakabukas pa lang, at mga kapitbahay na nakatanaw habang nagkakape. Mula sa kabilang kanto ay paparating si Mang Silvestre, ang nakababataang kapatid ng yumaong ama ni Eliana. Tulak-tulak nito ang lumang wheelchair na minsan nang inayos gamit ang piraso ng alambre at kahoy. Oh, gising na pala ang paborito kong dalaga. Biro ni Mang Silvestre habang humihingal. Buti na lang matibay pa itong upuan to. Kung hindi, baka ako na ang sumakay rito sa sobrang pagod. Napatawa si Rosalie. Ikaw talaga kuya, baka marinig ka ng bata. Aba, gusto kong marinig niya, para alam niyang may karamay siya sa hirap. Lumapit siya kay Eliana. Halika iho, late na naman tayo kapag hinintay pa nating humupa ang araw. Maingat na tinulungan ni Rosalie si Eliana na makaupo sa wheelchair. Sanay na silang tatlo sa ritual na iyon. Mula bahay hanggang paaralan, si Mang Silvestre ang nagtutulak sa kanya sa mga lubak, paakyat sa mga rampa at kung minsan ay binubuhat pa siya sa mga bahagi ng kalsadang hindi madaanan ng gulong. Habang tinatahak nila ang daan papuntang San Isidro National High School, napatingin si Eliana sa mga estudyanteng naglalakad ng magkakatabi, nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa assignment, crush at sa mga planong isusuot sa nalalapit na senior prom. Hindi ugaling mainggit ngunit minsan ay hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang pakiramdam ng simpleng makisabay sa padlakad, tumawa ng hindi iniisip kung may maaabala o makapasok sa eskwelahan ng walang mga matang nakasunod sa kanya. Sa gate pa lamang ng eskwelahan ay sinalubong na agad siya ng pamilyar na tingin ng ilang estudyante. Hindi na bago yun. Minsan naaawa sila, minsan nagtataka, minsan naman ay nanunuya. Ang pinakamasakit hindi ang malinaw na pang-iinsulto, kundi ang mga bulungang kunwari hindi mo naririnig pero alam mong ikaw ang paksa. Oh, dumating na ang reyna, narinig niyang sabi ng isang boses. Paglingon niya ay nakita niya si Vanessa Montisillo, nakapamayuwang sa tabi ni na Clarice Aguinaldo at Tristan Bañez. Si Vanessa ang tipo ng estudyanteng maganda, mayaman at sanay na laging siya ang sentro ng atensyon. Sa bawat klaseng pinakasukan nila, parang may sarili itong entablado. Anong reyna? Kunway inosenteng tanong ni Clarice. E di reyna ng gulong.
Natatawang sagot ni Vanessa. Si Tristan naman ay pumito pa. Baka prom queen pa yan special category. Saglit na tumigas ang panga ni Eliana, ngunit hindi siya sumagot. Natutunan na niyang ang ilang tao ay lalo lamang lumalakas kapag pinapatulan. Hindi rin siya binigo ng kanyang kaibigang si Maricel Duran na biglang sumulpo at hawak ang 3 notebook. May problema ba kayo? Matapang na sabi ni Maricel. Ang aga-aga, wala ba kayong assignment kaya nambubuwisit na lang kayo? Nagtaas ng kilay si Vanessa. Uy, Defender, hindi naman ikaw ang kausap. Pero ako ang sumasagot, kasi duwag kayong magsalita sa taong mas mabait sa inyo. Maricel, tama na. Mahinang sabi ni Eliana, ngunit huli na. Umismid si Vanessa at ibinalik ang tingin kay Eliana. Aba, mabait pala. Bakit parang palagi siyang pa-victim? Kung ako sa kanya, hindi na lang ako sasama sa prom. Baka mahiya lang siya. Tumalikod na si Vanessa kasama ang mga kaibigan nito. Humahagik-hik pa habang papalayo. Ramdam ni Eliana ang init sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang umiyak sa harap nila. Ayaw niyang ibigay ang kasiyahang hinihintay ng mga iyon. Hayaan mo sila. Bulong ni Maricel. Mga wala lang magawa sa buhay. Ngumiti ng pilit si Eliana. Okay lang. Sanay na ako. Iyan ang problema sa'yo, Ellie. Masyado kang sanay. Hindi nakasagot si Eliana. Dahil totoo iyon. Pagpasok nila sa classroom, abala ang lahat sa dekorasyong gagamitin para sa prom. May gumugupit ng metallic paper, may nagsusulat ng listahan ng mga partner sa cotillion, at may nag-uusap tungkol sa mga isusuot na gown at suit. Sa likod ng silid ay naroon si Ma'am Pilar Cortez, advisor nila, na sinusuri ang attendance sheet. Nang makita niya si Eliana, ngumiti ito ng malambing. Good morning, Eliana. Kumusta ang project mo sa literature? Tapos na po, ma'am. Very good. Alam ko namang hindi ka nagpapahuli. Lumingon siya sa buong klase. At kayong lahat, tandaan ninyo, ang prom ay hindi paligsahan ng yaman o hitsura. Gabi ito ng pagdiriwang ng pinagdaanan ninyo bilang batch. Napatingin si Vanessa sa bintana at nagkunwaring walang narinig. Si Prista naman ay nagbaling ng tingin sa kisame. Ngulit si Eliana, sa kabila ng pagnanais na maniwala, ay alam ang totoo. Sa ganitong mga gabi, laging may hierarchy. Laging may magaganda, sikat, mayayaman, at may mga gaya niyang mas mabuting nakaupo sa gilid at manood na lang. Sa recess, naupo si Eliana at Maricel sa lilim ng matandang akasiya sa likod ng school building. Inilabas ni Maricel ang baw nitong tinapay na may palamang itlog at agad na hinati iyon sa dalawa. Ano ba talagang balak mo sa prom? Wala, baka hindi na ako pumunta. Ha? Bakit? Kasi, para saan pa? Hindi naman ako sasayaw. Hindi rin naman ako sanay sa ganung eksena. Baka maabala pa ako kina mama sa gagastusin. Hindi agad nagsalita si Maricel. Tinitigan niya muna ang kaibigan na parang hinahanap ang tamang mga salita. Eliana, pwede kitang sabihan ng totoo? Lagi naman. Minsan ikaw mismo ang unang sumusuko sa sarili mo. Parang may maliit na bagay na tumusok sa dibdib ni Eliana. Hindi dahil masakit ang sinabi, kundi dahil totoo rin iyon. Maraming pangarap ang hindi niya na binibigkas ng malakas dahil nasanay siyang isipin kung ano agad ang hindi niya kayang gawin. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali hanggang sa may lumapit na isang batang lalaki mula sa lower year. Inabot nito kay Eliana ang isang pirasong coupon paper. Ate, sabi po ni Ma'am Pilar, isulat daw po rito ang final headcount ng a-attend sa prom. Tinanggap yun ni Eliana at natigil. Sa ibaba ng papel ay may listahan ng mga pangalan ng kaklase nila. May checkmark ang karamihan. Sa tapat ng pangalan niyang Eliana Vergara, walang marka. Gusto mo bang lagyan? Tanong ni Maricel. Tinitigan niya ang papel ng matagal. Sa simpleng bagay na iyon ay tila buod na ng buhay niya sa paaralan. Laging nasa listahan, pero madalas walang pumipili. Nandoon, pero hindi talaga kasama. Hindi ko pa alam, sagot niya sa wakas. Pagsapit ng hapon, matapos ang klase, hinatid ulit siya ni Mang Silvestre pauwi.
Pagdating nila sa bahay, ay naabutan nilang kinukuha ni Aling Cora ang tinahing uniforme kay Rosalie. Pagkaalis ng kapitbahay, ay agad na naupo si Rosalie sa bangkito at inunat ang namamagang likod. "Mukhang pagod ka, anak," sabi nito nang mapansing tahimik si Eliana. Walang balak si Eliana na magsumbong, pero sa paraan ng pagtitig ng ina niya, parang kusa na lang lumuluwag ang dibdib niya. Mahina niyang simula. "Kailangan ko pa bang pumunta sa prom?" Tumigil si Rosalie sa pag-ayos ng sinulid. "Bakit mo natanong?" "Kasi pakiramdam ko, hindi naman ako bagay roon." "Anong ibig mong sabihin?" "Lahat sila excited. May mga kadate, may plano, may gown. Ako, parang dagdag lang. Baka pagtawanan lang naman ako." Dahan-dahang lumapit si Rosalie at naupo sa tabi niya. "Eliana, tingnan mo ako." Humarap ang dalaga. "Hindi ka dagdag lang, hindi ka abala, hindi ka kahihiyan. Anak kita at sa lahat ng pinagdaanan mo, mas matapang ka pa sa maraming taong 2 paa pero duwag ang puso." Napababa ang tingin ni Eliana. Kumirot ang lalamunan niya. "Pero ma, kung wala namang gustong sumayaw sa akin." Ano ngayon?" Putol ni Rosalie ngunit mahinahon pa rin ang tono. "Hindi nasusukat ang halaga mo sa kung ilang tao ang pipili sa'yo. Minsan, matagal bago dumating ang taong makakakita ng totoo mong halaga. Pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng halaga habang naghihintay." Hindi nakapagsalita si Eliana. Humigpit ang hawak ni Rosalie sa kanyang kamay. "At isa pa," dagdag ng ina niya, "hindi habang buhay ganito ang buhay mo. Huwag mong isipin na hanggang rito ka na lang. Darating ang araw na hindi ka na nila maawa ang tingnan. Hahanga sila sa'yo." Sa labas ng bintana ay unti-unting lumulubog ang araw, pinakukulay kahelang mumunting bakuran nila. Sa loob ng bahay, tahimik na tumutulo ang pawis sa sentido ni Rosalie habang muling hinahawakan ang karayom at sinulid. At sa sandaling iyon, naisip ni Eliana na kung may isang taong hindi kailanman tumingin sa kanya bilang kulang, iyon ay ang kanyang ina. Kinagabihan, matapos ang hapunan ng tuyo at lugaw, inilabas ni Eliana ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Nasa loob nito ang ilang bagay na itinabi niya mula pagkabata. Mga ribbon, lumang picture, isang pulit na notebook at isang maliit na silver pin na hindi niya maalalang saan nanggaling. Pinagmasdan niya ang sarili sa maliit na salamin sa dingding. Payat siya, maputla at halatang sanay sa pag-iwas sa gitna ng karamihan. Pero sa likod ng kanyang mga mata ay may kung anong matigas na hindi kayang durugin ng pangungutya. Hindi pa niya alam kung pupunta siya sa prom. Hindi pa niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, sa isang malawak at tahimik na mansyon, may isang binatang bagong salta sa San Isidro na may matagal nang hinahanap na alaala mula sa nakaraan. At higit sa lahat, hindi pa alam ni Eliana na ang mga araw ng tahimik niyang pagtitiis ay dahan-dahan ang humahakbang patungo sa gabing babago ang tingin ng lahat. Sa ngayon, ang alam lamang niya ay gigising siya kinabukasan, ikakabit muli ang brace, sasakay sa lumang wheelchair at haharap na naman sa mundong matagal nang sumusubok sa tibay ng kanyang loob. Ngulit sa kauna-unasang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may maliit at mahina ngulit malinaw na tinig sa loob niyang nagsasabing baka tama ang kanyang ina. Baka hindi pa rito nagtatapos ang kwento niya. Mula ng gabing iyon na bumulbul sa kanya ng ina na baka hindi pa tapos ang kwento niya, may kakaibang katahimikan na nananatili sa loob ni Eliana. Hindi iyon saya at hindi rin lubos na pag-asa. Mas tamang sabihin mo iyon ay isang manipis na hibla ng lakas na pilit niyang hinahawakan tuwing gusto na naman niyang sumuko sa sarili. Dumaan ang mga sumunod na araw sa San Isidro National High School parang karaniwang mga hapon ng pagtatapos ng senior year. Maingay ang classroom dahil sa pag-iensayo para sa graduation song. Abala ang student council sa dekorasyon para sa prom. At halos lahat ng babae sa batch ay may kani-kanyang usapan tungkol sa gown, hairstyle, sapatos at kung sino ang posibleng umaligid sa kanila sa gabing iyon. Ngulit para kay Eliana, ang prom ay nanatiling isang malayong esena. Isang okasyong kaya niyang panuurin mula sa gilid pero hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi siya ng sentro nito.
Sa klase, habang nagsusulat si Ma'am Pilar Cortez ng reminder sa pisara, isa-isa nitong binanggit ang mga kailangang dalhin sa prom. Invitation stub, school ID, at tamang oras ng pagdating sa municipal gym. Ang prom ay magsisimula ng alas 6 ng gabi. Sabi ni Ma'am Pilar habang nililingon ang buong klase. At pakiusap, huwag ninyong gawing parang paligsahan ng gabing ito. Isa itong selebrasyon ninyo bilang batch. Sa harap ay agad nagtaasan ng kamay ang ilang estudyante. Ma'am, pwede po bang magdala ng photographer sa labas? Tanong ni Clarice. Ma'am, may hiwalay po bang entrance ang cotillion participants? Dagdag ni Tristan. Ma'am, singit ni Vanessa, paano po kung may hindi naman talaga sasayaw? Pwede bang manood lang? Bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan ni Aliana, alam ng buong klase kung para kanino ang tanong. May ilan pang palihim ng umiti at may mga nagkunwaring abala sa notebooks nila. Umigting ang hawak ni Eliana sa ballpen. Ayaw niyang tumingin sa likod. Ayaw niyang makita kung sino ang nakatingin sa kanya. Tinignan muna ni Ma'am Pilar si Vanessa bago sumagot. Kung sino man ang pumunta sa prom, may karapatan siyang maramdaman na kabilang siya roon. Maliwanag ba? Napatikom si Vanessa, ngunit nang magtagpo ang mga mata nila ni Clarice ay napangiti pa rin ito ng palihim. Napansin iyon ni Maricel at agad umusog palapit kay Eliana. Huwag mo silang pansinin, bulong nito. Pare-pareho lang namang plastic. Hindi ko naman sinabing pupunta, sagot ni Eliana, kahit ang totoo ay dama na dama niya ang bawat tusok ng mga salitang iyon. Sa uwian, habang itinutulak ni Mang Silvestre pa uwi, inabutan sila ni Rosalie sa tapat ng bakery ni Mang Carding. Mukhang galing ito sa isang bahay na pinagtatahian, dala ang supot ng mga retaso at isang maliit na sobre ng bayad. Anak, sabi ni Rosalie, hingal ngunit nakangiti. May ipapakita ko sa iyo mamaya. Pagdating nila sa bahay ay inilapag nito sa ibabaw ng kama ang isang maingat na tinuping tela na kulay mapusyaw na buhaw. Hindi iyon mamahalin. Sa katunayan, halatang pinagtagpi ito mula sa iba't ibang piraso ng tela na natira sa mga tinahi ng kanyang ina. Ngulit nang ibuka iyon ni Rosalie, lumitaw ang anyo ng isang simpleng gown. Mahinhin ang tabas, magaan ang tela, at may maliliit na disenyong hinabing kamay sa may manggas. Ma! Napahawak si Eliana sa bibig niya. Para saan po ito? Para saan pa ba? Sagot ni Rosalie kunwari ay naiinis. E di para sa prom mo. Pero hindi ko naman sinabing pupunta ako. Hindi mo rin sinabing hindi ka pupunta. Mabilis na tugon ng ina. At saka ayokong isipin mong wala kang maisusuot kung sakaling gusto mong sumama. Napaupo si Eliana sa gilid ng kama at maingat na hinaplos ang tela. Sa mga daliri niyang sanay humawak ng lumang libro at bakal na armrest ng wheelchair, kakaiba ang lambot ng gown. Napansin niya ang pantay na tahi ng kanyang ina kahit halatang ilang beses iyong inulit para maging maayos. Pinag-iipunan mo pa po ito? Mahinang tanong niya. Hindi gaano, sagot ni Rosalie, bagamat pareho nilang alam na hindi iyon totoo. May natira akong tela sa pinatahi ng may-ari ng butika. Inayos ko lang. Ma, ang ganda! Bagay sa'yo yan. Sabi ko naman sa'yo, hindi kailangang mahal para maging maganda. Napatungo si Eliana. Sa loob-loob niya, gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan niya. Maraming beses nang panatunayan ng buhay na hindi lahat ng pag-ibig ay isinisigaw. Ang ilan, tinatahi ng tahimik sa ilalim ng ilaw habang tulog ang anak. Kinabukasan, nagdala si Eliana ng coupon paper pabalik sa paaralan. Nasa tapat pa rin ng pangalan niyang Eliana Vergara ang maliit na blankong kahon. Maghapon niya iyong tinigtigan sa pagitan ng mga klase. Sa chemistry, habang nagsasalita si Sir Melchor tungkol sa final exam, sumisingit sa isip niya ang gown na ginawa ng ina. Sa economics, habang ipinapaliwanag ang imaginary budget para sa kolegyo, naiisip naman niya ang salitan binitiwan ng ina niya. Hindi ka dagdag lang. Sa kantin sila ni Maricel nang sa wakas ay inilabas nito ang papel. Lagyan mo na, sabi ni Maricel habang nakasubo ng siopaw. Ano pa bang hinihintay mo? Hindi ko pa rin alam kung tama. Eli, hindi mo kailangang maging handa para sa lahat ng mangyayari roon. Kailangan mo lang magpakita. Minsan, iyon na ang pinakamahirap pero iyon din ang pinakamahalaga. Tahimik si Eliana. Maya-maya, hiniram niya ang ballpen ni Maricel at dahan-dahang nilagyan ng check ang kahon sa tabi ng pangalan niya. Isang simpleng guhit lang iyon, ngunit nang matapos niya,
ay para siyang may nalagdaang kasunduan sa sarili. Pupunta siya, hindi para magpasikat, hindi para may patunayan sa mga mapangmata. Pupunta siya dahil ayaw niyang muling maging unang taong susuko sa sarili niya. Lalong umingay ang paaralan habang papalapit ang prom night. Sa hallway ay may mga dekorasyong bituin at pilak na kurtina. May ensayo ang banda, may abala sa upuan, ilaw, at sound system sa municipal gym. Samantala, unti-unti ring umiinit ang tsismis sa batch, lalo na nang kumalat ang balitang may bagong transferee sa senior level. Galing daw sa private school sa Maynila. Hindi, sa abroad daw nag-aral. Anak daw ng may-ari ng Villarreal Holdings. Ang yaman siguro nun. Iba-iba ang hula. At dahil hindi pa opisyal na pumapasok ang bagong transferee sa classroom nila, lalong sumiklab ang curiosity ng lahat. Sa faculty room lamang siya nakita ng ilan, kasama ang principal at isang lalaking nakabarong na mukhang abogado o assistant ng pamilya. Ngunit sa dami ng pinagkakaguluhan sa prom, panandalihang nawala rin iyon sa isip ni Eliana. Dumating ang inaabangang gabi. Maagang nagdilim ang langit sa San Isidro at mula sa malayo pa lamang ay tanaw na ang munting liwanag sa municipal gym. Hindi iyon kasing enggrande ng mga ballroom sa syudad na napapanood sa telebisyon. Ang sahig ay makintab lamang sa bagong wax. Ang kisame ay nilagyan ng mga nakasabit na ilaw at puting tela, at ang entablado ay pinalibutan ng improvised flowers at silver drapes. Ngunit sa gabing iyon, para sa mga estudyante, sapat na iyon upang maramdaman nilang espesyal ang pagtatapos ng isang yugto ng kanilang kabataan. Sa bahay, maingat na inayos ni Rosalie ang anak. Tinirintas nito ang mahabang buhok ni Eliana at nag-iwan ng ilang maluluwag na hibla sa gilid ng muka. Hindi mamahalin ang pulbos na inilagay sa kanya, at ang lipstick ay hiram lamang sa kapitbahay. Ngulit nang matapos si Eliana sa harap ng salamin, ay tila hindi niya agad nakilala ang sarili. "Ang ganda mo," bulong ni Rosalie. Napangiti si Eliana, ngulit agad ding napatingin sa brace niya. "Sayang lang po, kung normal lang sana ako." Hindi na pinatapos ni Rosalie ang pangungusap. "Walang sayang sa'yo, tandaan mo yan." Dumating si Mang Silvestre, suot ang malinis nitong polo na minsan lang gamitin sa pista o binyag. Siya ang nagtulak sa wheelchair ni Eliana hanggang sa barangay tricycle na inarkila ni Rosalie para sa gabing iyon. Habang umaandar ang tricycle sa malamig na hangin ng gabi, tikom ang mga labi ni Eliana. Pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang lugar na hindi talaga para sa kanya. Pagdating sa gym, ay sunod-sunod na ang dating ng mga estudyante. Kumukutip-tap ang camera flash. May mga magulang sa labas na abala sa pagkuha ng litrato. May mga kaklaseng nakaayos ng todo at may mga lalaking tila ilang ulit nag-practice kung paano iaalok ang kamay sa partner nila. Napansin agad ni Vanessa, Clarice at Tristan ang pagdating ni Eliana. "Aba, pumunta rin pala," bulong ni Vanessa. Ngulit sadyang nilakasan para marinig ng nasa paligid. "Akala ko talaga hindi na siya a-attend," sagot ni Clarice. "Baka naman may himala," dagdag ni Tristan na napatawa sa sariling biro. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng tenga niya. Nagkunwari siyang hindi narinig ang mga iyon habang papasok sa loob. Sa may kanan ng bulwagan ay may hanay ng mga mesa para sa pagkain. Sa kaliwa ay ang dance floor, makintab at maliwanag sa ilalim ng chandeliers na inarkila pa mula sa munisipyo. May tumutugtog ng mahina sa speakers, isang instrumental na pamilyar sa kanya mula sa radyo. "Dito na muna tayo," sabi ni Maricel na sumalubong agad sa kanya. Suot nito ang simpleng peach-colored dress at halatang excited sa lahat ng nangyayari. "Sa gilid lang muna para presko." Dinala siya ni Maricel sa isang mesang malapit sa pader kung saan tanaw ang buong dance floor, ngunit hindi masyadong sentro ng mata ng mga tao. Maya-maya ay nagsimula na ang programa. May pambugad na panalangin. Nagsalita ang principal tungkol sa paglalakbay ng batch. Nagkaroon ng unang sayaw para sa ilan sa piniling magpartner sa opening.
Habang palakas ng palakas ang musika at mas maraming estudyante ang bumababa sa dance floor, lalong lumiit ang pakiramdam ni Eliana sa sarili niyang upuan. Napatingin siya sa mga babaeng iniikot ng kanilang partner. May mga nagtatawanan, may nagpapalitan ng bulong, may mga lalaki pang halatang kabado ngumit masayang nakahawak sa bewang ng kanilang date. Unti-unti niyang pinisil ang dulo ng kanyang gown. Mukha ngang maayos ang tela. Maganda nga ang pagkakagawa ng ina niya. Ngunit sa gitna ng ilaw at ingay, tila mas kita niya ang hindi niya kayang gawin kaysa sa anumang ganda ng suot niya. "Ellie, gusto mo bang uminom muna tayo ng juice?" tanong ni Maricel. Umiling siya. "Ikaw na lang, okay lang ako." Sigurado si Maricel na hindi siya okay, ngunit may ilang kaklase itong humila sa kanya sa gitna para sa group picture, kaya napilitan itong lumayo. Naiwan si Eliana sa mesa, nakaupo ng tuwid ngunit parang unti-unting nilalamon ng hiya. Sa paligid niya ay may ilang titid na palihim, may ilang mukhang naaawa at may ilang nanonood lamang na parang siya ay dagdag na dekorasyon sa sulok ng bulwagan. Ilang sandali pa'y naglakad palapit sina Vanessa at Clarice, parehong may hawak na mocktail. "Uy, Eliana," sabi ni Vanessa na may matamis ng ngiti ngunit malamig ang mga mata. "Okay ka lang dyan? Baka gusto mong magpa-picture. Sayang naman ang effort ng gown mo." Sumagot si Eliana ng mahina. "Okay lang ako." "Sure ka? Kasi baka mamaya umuwi ka na agad. Wala namang..." Naputol siya, ngunit sinadya niyang hindi tapusin ang pangungusap. "Wala namang ano?" tanong ni Eliana. Sa unang pagkakataon ay nakatingin ng diretsyo kay Vanessa. Bahagyang natigilan si Vanessa sa tapang ng tingin nito, ngunit agad ding binalik ang kumpiyansa. "Wala namang sasayaw sa'yo." Sumikip ang dibdib ni Eliana. Para siyang muling ibinato pabalik sa lahat ng umagang tinawag siyang reyna ng gulong, sa lahat ng araw na pinili niyang manahimik para lang matapos ang pangungutya. Ngulit ngayong gabi, iba ang tama ng mga salitang iyon. Dahil sa kaibuturan niya, may maliit na bahagi siyang umasa, hindi na sa may mag-aaya sa kanya, kundi sa pakiramdam na baka sakaling maranasan niyang hindi lang siya tagapanonood. Tumalikod sina Vanessa at Clarice, kontentong naiwan ang habdi ng mga salita. Sa may entablado, inanunsyo ng host ang susunod na bahagi ng programa, open dance para sa lahat. Lalo pang sumigla ang bulwagan. Isa-isang tumakbo ang mga estudyante sa gitna ng dance floor, lalong tumingkad ang pakiramdam ni Eliana na para siyang nakahiwalay sa lahat. Napayuko siya. Pilit niyang pinatatagagan ang sarili sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ng ina niya, ngunit sa gabing iyon, mahirap maniwala sa lakas kung ang buong paligid mo ay parang paalala ng kakulangan. At saka biglang nag-iba ang tunog sa paligid. May ilang napaawang bibig, may mga bumulong, may mga biglang napalingon sa iisang direksyon. Mula sa pintuan ng municipal gym ay pumasok ang isang matangkad na binata na hindi pa kailanman nakikita ni Eliana ng malapitan. Maayos ang tindig nito. Simple ngunit mamahalin ang taksido at may kakaibang katahimikan sa kilos na hindi kagaya ng ibang lalaking naghahabol ng atensyon. Kasunod niya ang principal at ilang guro ang tila napapatingin sa kanya ng may paggalang. Siya ba yung transferee? Grabe, siya nga yata si Adrian Villarreal. Anak daw ng bilyonaryo. Bakit ngayon lang dumating? Naghalo ang bulungan sa bulwagan. Maging sina Vanessa at Clarice ay napalingon. Si Tristan ay halos mapasiwil sa gulat. Si Maricel na nasa gitna pa ng dance floor ay bahagyang napaawang ang bibig habang nakatingin sa bagong dating. Ngulit ang mas lalong ikinagulat ng lahat ay hindi ang pagpasok ng binatang iyon, kundi ang paraan ng paglibot ng mga mata nito sa buong gym, parang may matagal na itong hinahanap sa kinausap niya. At pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang tingin niya sa sulok kung saan naroon si Eliana. Nang tumigil ang tingin ng bagong dating na binata sa sulok kung saan naroon si Eliana, parang biglang bumagal ang lahat sa loob ng municipal gym. Ang mga ilaw ay nananatiling kumikislap. Ang musika ay tuloy pa rin sa mahinang tugtog at ang mga estudyante na kanina'y abala sa sariling kasiyahan ay isa-isan napahuhunto. Ngulit para kay Eliana, ang buong paligid ay tila naging malabo. Ang malinaw lamang
ay ang mukha ng binatang matangkad na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang may matagal na itong kinikilala sa katauhan niya. Mula sa gitna ng bulwagan ay napaatras si Maricel, halos mabitawan ng hawak na mocktail nang mapansing si Eliana ang diretsyong nilalapitan ng binata. Ellie, bulong ni Maricel sa sarili, hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, si Vanessa ay agad na patuwid ng tayo. Teka lang, bakit doon siya pumupunta? Baka may kilala siya roon, sagot ni Clarice, ngunit halatang pati ito ay kinabahan. Si Tristan naman ay bahagyang natawa na parang hindi makapaniwala. Imposible. Ngunit wala nang imposible sa mismong sandaling iyon dahil ang binatang kinikilala ng lahat bilang si Adrian Villarreal ay tuloy-tuloy nang naglalakad papunta sa mesa sa gilid, sa mesa ni Eliana. Hindi pa niya lubos maintindihan kung bakit, ngunit habang papalapit si Adrian ay mas tumitindi ang kabog sa dibdib ni Eliana. Hindi siya ang tipo ng taong basta naaapektuhan sa hitsura o tindig ng isang tao. Sanay siyang ilagay ang sarili sa pinakatahimik na bahagi ng silid upang walang makapansin. Ngunit sa paraan ng paglapit ni Adrian, parang ang buong bulwagan ay kusa niyang hinahati upang makarating sa iisang direksyon. Pagdating sa harap niya, bahagyang yumuko si Adrian. Hindi iyon formal na pagyuko gaya ng sa mga mayayabang na lalaki sa telebisyon. May kababaang loob iyon, ngulit may kasamang tiyakan sa mga mata. Miss Eliana Vergara? Tanong niya sa mahinang tinig. Napakurap si Eliana. Opo. Hindi siya sigurado kung narinig ba niya ng tama ang sarili niyang boses dahil halos pabulong lamang iyon. Sa likod nila ay naririnig ang paparaming bulungan. Kilala niya pang pangalan. Paano niya nalaman? Anong meron? Nagpatuli si Adrian, hindi inaalis ang tingin kay Eliana. Kanina pa kita hinahanap sa loob. Lalong napatingin sa kanila ang lahat, maging ang prinsipal na si Sir Bernardo Fuentebella ay napahinto sa pakikipag-usap sa isa sa mga guro. Si Ma'am Pilar na nasa may bandang entablado ay bahagyang napaangat ang noo, ngunit halatang nagmamasid lamang. Hindi agad nakasagot si Eliana. Nang dumapo ang tingin niya sa suot na taksido ni Adrian at sa maayos nitong postura, bigla siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Hindi dahil sa gown niya, dahil maganda iyon, alam niyang pinanghirapan ng ina niya, kundi dahil sa bigat ng atensyon ng lahat ng tao na ngayon ay nakatutok sa kanilang dalawa. Ako? Maingat na tanong niya. Bakit po? May bahagyang ngiting sumilay sa labi ni Adrian, ngunit hindi iyon mapaglaro o mapagnukso. Parang may kung anong damdaming matagal na nitong kinikimkim. Dahil, sagot niya, gusto kong tanungin ka ng maayos. At sa harap ng lahat, mga kaklasing ng hamak, gurong nagmasid at mga estudyanteng kanina lang ay nagdududa kung bakit siya dumating, iniunat ni Adrian ang kanyang kamay kay Eliana. Pwede ba kitang isayaw, my future wife? Sa isang iglap, tila sinipsip ng hangin ang lahat ng tunog sa loob ng gym. Nawala ang tawanan, nawala ang bulungan. Maging ang banda sa gilid ay napahinto ng bahagya, waring hindi inaasahang maririnig sa totoong buhay ang linyang para lamang sa pelikula. Napatakip ng bibig si Maricel. Si Ma'am Pilar ay tuluyang napatitig. Ang prinsipal ay tila natigilan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bulwagan, kitang-kita ang pamumutla sa mukha ni Vanessa. Para itong binuhusan ng malamig na tubig sa harap ng maraming tao. Anong sabi niya? Bulong ni Clarice, naminginig ang boses. Future wife? Ulit ni Tristan na halos hindi makapaniwala. Si Eliana naman ay tila hindi alam kung ano ang unang mararamdaman. Gulat, hiya, takot, o pagdududa. Saglit siyang napatingin sa mga mata ni Adrian, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng panunukso. Sanay na siya sa mga biro ng mga tao, sanay na siyang gawin katatawanan. Ngunit ang nakikita niya sa binata ay hindi pang aasar. Seryoso ito. Tahimik, ngunit seryoso. Bakit? Mahinang tanong niya. Napakagat si Adrian sa loob ng pisngi, parang alam nitong nakakatakot ang bigat ng sandaling iyon para sa kanya.
Dahil wala kang dapat gawin sa gabing ito, kundi maramdaman na kabilang pa rito. Parang may mainit na bagay na dumaloy sa dibdib ni Eliana. Sa loob ng maraming taon ng pagyuko, pag-iwas at pagtiis, walang sino mang nagsabi sa kanya ng ganoon kalinaw na may lugar siya sa isang mundong madalas siyang itulak sa tabi. Ngulit kasabay niyon ay ang mabilis na pagbalik ng realidad. Napatingin siya sa sarili niyang mga binti, sa brace na natatakpan lamang ng layarin ng gown, sa wheelchair na siyang dahilan kung bakit mas pinili niyang maupo sa gilid buong gabi. Hindi ko kaya. Sabi niya, mahina ngunit buo. Hindi mo kailangang kayaning mag-isa, sagot ni Adrian. Hindi mo naiintindihan. Nanginginik na ang boses ni Eliana na yon. Hindi ako tulad nila. Nagkaroon ng bahagyang tikas sa mukha ni Adrian, hindi ng inis kundi ng mas matinding paninindigan. Alam ko, hindi maintindihan ni Eliana ang ibig niyang sabihin. Paano malalaman ng isang tulad nito ang hirap ng pagiging kakaiba sa mata ng lahat? Paano nito malalaman ang pakiramdam ng pinipilit mong maging maliit para lang hindi ka mas mapansin? Paano nito malalaman ang sakit ng pangungutyang matagal nang humuhubog sa paraan mo ng pagtingin sa sarili? Bago pa siya muling makapagsalita, ay biglang dumating si Maricel sa tabi niya, habol ang hininga. Eli, bulong nito. Tingnan mo ko. Napatingin si Eliana sa kaibigan. Kung ayaw mo, sasabihin nating hindi. Pero kung gusto mo kahit konti, kahit isang beses lang, huwag mong hayaang takot ang sumagot para sa'yo. Napapikit si Eliana. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ng buong bulwagan, ngulit kasabay niyon ay ang mga alaala ng mga salitang binitiwan ng ina niya. Hindi ka dagdag lang, hindi ka abala, hindi ka kahihiyan. Muling dahan-dahang nag-unat ng kamay si Adrian, parang handang maghintay hanggat kailangan niya. Isang sayaw lang, mahinahon nitong sabi, kung gusto mo. Maya-maya, sa nanginginig na daliri, itinaas ni Eliana ang kanyang kamay. Nang magdikit ang mapalad nila, may kung anong tila kumawala sa loob ng dibdib niya. Takot man o lungkot, hindi niya matiyak. Ngunit sa sandaling iyon niya may isang bagay na malinaw. Hindi na siya basta nakaupo sa gilid. Nagbigay daan si Adrian at bahagyang yumuko kay Maricel. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman, agad sagot ni Maricel. Magkasabay nilang tinulungan si Eliana na umangat mula sa wheelchair. Hindi mabilis ang lahat, walang himalang nangyari, walang biglang pagkawala ng hirap sa binti niya. Sa katunayan, nang ipatong niya ang paa sa sahig ay agad niyang naramdaman ang pamilyar na kirot na umaakyat mula sa tuhod. Ngunit mahigpit at maingat ang alalay ni Adrian. Hindi siya binuhot na parang walang kaya. Inalayayan siya na parang may kakayahan siyang tumayo basta may sapat na suporta. May narinig siyang ilang hikbi mula sa mga nanonood, marahil mga magulang o guro. Si Rosalie na noon lamang nakapasok mula sa labas matapos ayusin ang pakiusap ng tricycle driver na maghintay, ay biglang napatakip sa bibig pagkakita sa anak na unti-unting tumatayo sa gitna ng bulwagan. Diyos ko! Bulong ni Rosalie, nangingilid ang luha. Nang tuluyan ng makatayo si Eliana, halos mawalan siya ng balanse. Ngunit hindi bumitaw si Adrian. Inalayayan siya nito sa biwang at kamay, sapat lamang upang huwag siyang matumba ngulit hindi sapat para mapahiya siya. Ang kilos nito ay puno ng respeto, isang bagay na lalong nagpabigat sa emosyon ni Eliana. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Huminga siya ng malalim. Oh, siguro. Hindi tayo magmamadali. Muling tumugtog ang banda. Ngayon ay isang mabagal at malambing na awitin na parang angkop na angkop sa bigat ng sandaling iyon. Dahan-dahang inakay ni Adrian si Eliana patungo sa gitna ng dance floor. Bawat hakbang ay maingat, bawat kilos ay mabagal, at sa bawat segundo lalong lumalalim ang katahimikang bumalot sa mga nanonood. Walang nang ahas tumawa, walang nang ahas magbiro, walang nang ahas na sabihing reyna ng gulong. Ang mga taong sanay na tumititig sa kanya ng may awa o pangungutya ay ngayon ay nakatitig na tila may nasaksihan silang hindi nila maipaliwanag. Hindi dahil sa miraglo, kundi dahil sa isang simpleng bagay na matagal nang ipinagkait kay Eliana. Dignidad,
sa harap ng maraming tao. Habang gumagalaw sila sa gitna, naramdaman ni Eliana ang paminginig ng sariling katawan. Hindi lamang iyon dahil sa pagod o sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Halos hindi niya maramdaman ang sahig. Tanging ang mahinang gabay ng kamay ni Adrian at ang tunog ng musika ang pinagkakapitan niya. "Huwag kang tumingin sa kanila," bulong ni Adrian nang napansing nahihiya siya. "Sa akin ka lang tumingin." "Bakit mo ginagawa ito?" Hindi agad sumagot si Adrian. Tila pinipiling salita. Dahil dapat matagal na itong nangyari. Hindi niya naunawaan yun. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli ay bahagya itong ngumiti. At dahil gusto kong maalala mo na may mga taong hindi tumitingin sa'yo dahil naaawa sila. May mga taong tumitingin dahil nakikita nila kung sino ka. Napakagat si Eliana sa labi. Ramdam niya ang paghabdi ng mata, mulit pinigil niyang umiyak. Ayaw niyang maging basag ang sandali. Ayaw niyang sayangin ng gabing sa unang pagkakataon ay hindi siya nakakaramdam ng pagiging labis. Sa paligid, naging buhay ang mga reaksyong. Grabe, ang bait niya. Hindi ko akalaing mangyayari to. Parang pelikula. May ilang estatyanting nagsimulang pumalakpak. Unay mahiyain lamang, saka unti-unting lumakas. Isa sa mga unang pumalakpak ay si Ma'am Pilar, kasunod ang ilang guro. Sumunod ang ibang estudyante hanggang sa ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan na hindi pa kailanman narinig ni Eliana para sa kanya. Nang marinig iyon, bahagyang napalingon si Eliana sa paligid. Nakita niya ang luha sa mata ng ina niya. Nakita niya ang nangingiting si Mang Silvestre sa may pinto, paulit-ulit na tumatanggo na parang gusto nitong sabihing, "Ayan, sinabi ko sa'yo." Nakita niya si Maricel na umiiyak habang tumatawa. At nakita rin niya si Vanessa. Nakatayo ito sa gilid ng dance floor, namumula ang mukha, mahigpit ang hawak sa baso, at halatang hindi matanggap ang nangyayari. Ang ekspresyon nito ay halo ng kahiyan, galit, at matinding pagkainggit. Sa isang gabi, nabawi sa kanya ang atensyong akala niya'y sa kanya umiikot. Nang matapos ang awit, hindi agad bumitaw si Adrian kay Eliana. Hinintay muna nitong makabawi siya ng hininga. Pagkatapos ay marahang inalalay siyang makabalik sa wheelchair. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Eliana nang makaupo siyang muli. Hindi na iyon ang dati niyang upuang tila simbolo ng pagkakakulong. Sa gabing iyon, ito ay simpleng upuan lamang, hindi kahulugan ng kabuuan ng pagkakao niya. Tahimik pa rin ang ilang tao. Waring hindi pa rin nakakausad mula sa nasaksihan. Maya-maya, lumapit ang prinsipal. "Mr. Villarreal," sabi nito, bahagyang naguguluhan mulit magalang. "Welcome to San Isidro National." "Salamat po, sir," magalang na sagot ni Adrian. "So, officially enrolled ka na pala?" "Opo." Mas lumakas ang bulungan. Totoo na, si Adrian Villarreal ay bagong estudyante nila. Ngunit sa isip ng lahat, iisa lamang ang tanong, bakit si Eliana? Nang umalis ang prinsipal, yumuko si Adrian sa tabi ng wheelchair ni Eliana. "Pasensya ka na kung nagulat kita," sabi niya. Napatingin si Eliana sa kanya, hindi pa rin ganap na nakakabalik sa realidad. "Hindi ko alam kung anong nangyayari." "Alam ko," sagot niya, "at hindi ko rin inaasahang paniniwalaan mo agad. Pero gusto kong sabihin sa'yo na wala akong ginawa kanina para magpakitang tao." Hindi sumagot si Eliana, ngunit sa titig niya ay unti-unting nababawasan ng takot at napapalitan ng pagtatakang may halo ng tiwala. "Hindi ito biro," dagdag ni Adrian, "at hindi rin ito awa." Sa di kalayuan ay kitang-kita ni Vanessa ang pag-uusapan nilang dalawa. Biglang tumalikod ito at mabilis na lumabas ng bulwagan, kasunod si Clarice na tila hinahabol siya. Si Tristan naman ay napakamot na lang ng ulo at napailing na parang hindi niya alam kung kanino papanig ang mundo ngayong gabi. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Eliana sa paaralan, hindi siya ang tahimik na pinapanood mula sa gilid dahil kaawa-awa siya. Siya ang sentro ng usapan dahil may bagay na nabasag sa gabing iyon, ang nakasanayang tingin ng mga tao sa kanya. At habang unti-unting bumabalik ang ingay sa bulwagan, habang may kaklaseng gustong lumapit ngunit hindi alam ang sasabihin, habang may ilang guro na napapangiti at napapailing sa hindi inaasahang tagpo, naramdaman ni Eliana na may nagbago na hindi na basta maibabalik sa dati. Hindi na siya babalik sa pagiging simpleng dalagang tahimik na nagtatago sa sulok. Dahil sa isang sayaw, may nabuksang pinto na hindi na maisasara. At sa likod ng tahimik ngulit matatag na mata ni Adrian Villarreal, malinaw na hindi pa iyon ang tunay na dahilan
kung bakit siya lumapit kay Eliana sa gabing iyon. Matapos ang gabing iyon sa prom, walang sino man sa San Isidro National High School ang nakabalik agad sa dati nilang kilos, usapan at tingin sa isa't isa. Kinabukasan pa lamang bago tumunog ang unang bell para sa klase, tila naging isang malaking pugad ng bulungan ang buong campus. Sa hallway, sa kantin, sa harap ng faculty room, maging sa tapat ng gate kung saan nagtitipon ng mga estudyante bago pumasok, iisa ang paksa ng lahat. Ang dalagang tagal nilang tinitingnan na kawawa at ang binatang anak ng bilyonaryo na lumapit sa kanya sa harap ng buong paaralan at nagsabing, "Pwede ba kitang isayaw, my future wife?" Pagdating ni Eliana sa paaralan sakay ng lumang wheelchair na itinutulak ni Mang Silvestre, ramdam agad niya ang pagbabago. Dati, kapag pumapasok siya sa gate, ang mga tingin ng mga tao ay may halo ng awa, pangungutya o simpleng pagwawalang bahala. Ngayon, mas mabigat ang mga mata ng lahat. Hindi na siya tinitignan dahil kaawa-awa siya, kundi dahil gusto nilang malaman kung ano ang totoo. Ayan na siya. Siya yung siniyaw ni Adrian Villarreal. Grabe, magkaano kaya sila kakilala? Baka may tinatago pala si Eliana. May ilang ding ngumiti sa kanya ng alanganin, parang gustong makisama ngunit hindi alam kung paano magsisimula. Ang ibang dating tahimik lang kapag inaasar siya ay ngayong biglang bumabati. Napansin niyo ni Eliana at lalo lamang siyang naging mailap. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap harapin, ang lantad na pangungutya o ang biglang pagpapanggap ng ilang tao na mabait silang lahat nung una pa man. Sa may garden malapit sa flagpole ay naghihintay si Maricel, halatang kanina pa siyang inaabangan. "Eli," sabik nitong tawag, "akala ko hindi ka na darating." "Bakit naman ako hindi darating?" tanong ni Eliana, bahagyang nakangiti. Baka nahiya ka sa sobrang usapan." "Mas lalo akong nahiya dahil sa sobrang usapan," sagot niya at kapwa silang natawa ng kaunti. Ngumit sa likod ng munting ngiting iyon ay kaba pa rin ang nangingibabaw sa loob ni Eliana. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari sa prom, ang kamay ni Adrian, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang boses nitong hindi mapaglaro kundi puno ng kakaibang katiyakan. Hindi iyon tugma sa uri ng biro na nakasanayan niyang ibinabato sa kanya, ngunit hindi rin niya maunawaan kung bakit siya. "Sabihin mo nga sa akin ng totoo," bulong ni Maricel habang magkasabay silang patungo sa classroom. "May alam ka ba tungkol sa kanya? Nagkakilala na ba kayo noon?" Umilin si Eliana. "Wala, kahit ako naguguluhan pa rin. Pero hindi talaga mukhang nagpapatawa lang siya." "Alam ko," saglit siyang natahimik. "Yun nga ang mas nakakatakot." Bago pa makasagot si Maricel ay biglang tumahimik ang ilang estudyanteng nagkumpulan sa may koridor. Parang may hindi sinasadyang hudyat na dumaan sa hangin. Isa-isang napalingon ang mga tao sa direksyon ng principal's office at maya-maya ay lumitaw si Adrian Villarreal kasama si Sir Bernardo Fuentebela. Maayos pa rin ang tindig nito kahit simpleng school uniform lamang ang suot ngayon. Puting polo, maayos na slacks, malinis na sapatos, walang sobrang yabang sa pananamit, ngunit may kakaibang presensyang hindi maikakaila. Halos marinig ni Eliana ang sariling kabog ng dibdib nang mapansing diretsyong tumingin si Adrian sa kanya bago pa man ito pumasok sa room. "Good morning," sabi nito, sapat ang lakas upang marinig niya ngunit hindi para magpasikat sa iba. "Good morning," mahina niyang sagot. Mula sa likuran nila ay narinig ni Maricel ang halos walang pigil na pagsinghap ni Clarice. Talagang binati niya. Samantala, si Vanessa Montesillo na noon ay kabubukas lang ng compact mirror sa upuan nito ay tuluyang natigilan. Mula nang nangyari ang sayaw sa prom, hindi pa nito direktang kinakausap si Eliana. Ngunit kitang-kita ang galit at pagkadismaya sa mga mata nito. Pagsimula ng klase, ipinakilala ni Ma'am Pilar si Adrian bilang bagong transferee. "Class, si Adrian Villarreal ay officially enrolled na sa ating section simula ngayong linggo. Naway tulungan niyo siyang maka-adjust." Bumaling si Ma'am Pilar kay Adrian. "You may sit." Naglakbay ang tindig ng guro. Sa hindi kalayuan kay Eliana ay may isang pwestong walang laman dahil laging absent ang dating nakaupo roon simula nang lumipat ng probinsya. Doon siya itinuro ni Ma'am Pilar. "You may sit there." Sa buong silid, halos nagdikit-dikit ang mga mata ng lahat. Ang upuang tinukoy ay 2 hanay lamang mula kay Eliana. Hindi man tabi, sapat na iyon para muling magsiklab ang mga isip ng mga mapanuri.
Umupo si Adrian ng tahimik. Hindi ito nagyabang, hindi rin nagpatawa. Ngunit ilang beses sa loob ng klase ay hindi maiwasang maramdaman ni Eliana na tila gusto nitong may sabihin. Tuwing susulyap siya ay naaabutan niyang nakatingin nito sa kanya. Hindi matagal, ngunit sapat para maramdaman niyang hindi pa tapos ang usapan nila mula kagabi. Sa recess, gaya ng dati, nagtungo sina Eliana at Maricel sa lilim ng matandang akasya. Ngunit bago pa nila ilabas ang baon ay may aninong huminto sa harap nila. Pagtingala ni Eliana ay si Adrian yun. Ako na ba ang aalis? Biro ni Maricel, sabay tingin sa dalawang kaharap. Mari, mahinang tawag ni Eliana, halatang nailang. Ngumiti si Adrian ng magalang. Pwede ba akong makiupo? Hindi agad nakasagot si Eliana. Sa likod ng punong iyon, ilang metro ang layo, malinaw niyang nakikita si Vanessa at ang barkada nito na kunwaring nag-uusap ngulit halatang nakamasid sa kanila. Pwede, sagot ni Eliana sa wakas. Umupo si Adrian sa bangkong kahoy sa tapat niya. Saglit na nagkaroon ng katahimikan na tila masikip. Kahit si Maricel, na karaniwang madaldal, ay tila sinasadyang manahimik para bigyan sila ng puwang. Ako na ang unang magsasabi, simula ni Adrian. Alam kong marami kang tanong. Isa lang ang kailangan kong sagot, agad na sabi ni Eliana. Bakit ako? Hindi umiwas si Adrian, bagkos ay para bang matagal na niya iyong hinihintay. Naglabas siya ng marahang buntu hininga bago tumingin sa malayo, sa bahagi ng school garden na tinatamaan ng araw. Noong 9 na taong gulang ako, dahan-dahan niyang simula. Dinala ko rito sa San Isidro ng lola ko. May charity event noon sa plaza. Nainip ako sa dami ng tao, kaya tumakas ako sa gilid ng parke. Tahimik lang si Eliana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit habang nagsasalita ito ay may kung anong pamilyar na pakiramdam na unti-unting gumagapang sa alaala niya. Naalala ko, umuulan ng bahagya noon, madulas ang daan. May bahagi ng parke na nire-renovate at may mga bakal at kahoy na hindi pa naayos ng maayos. Bata pa ako noon, wala akong pakialam sa babala. Napangiti ito ng bahagya, tila naaalala ang sariling kakulitan. Tumakbo ako sa may playground, tapos may narinig akong malakas na kalabog. Napakurap si Eliana. May bakal na poste na bumigay mula sa kinatatayuan ng tarp sa gilid. Kung ilang segundo pa akong nanatili roon, tatamaan ako sa ulo. Huminto sandali si Adrian at muling tumingin sa kanya. Pero may sumigaw. May batang babae, naka-wheelchair. Biglang nanghina ang mga daliri ni Eliana sa hawak niyang lunchbox. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngulit parang may malamig na alon na dumaan sa buo niyang katawan. Tandaan ko ang mukha niya, patuloy ni Adrian. Hindi dahil matagal kaming nag-usap. Sa totoo lang, parang ilang segundo lang ang lahat. Pero itinulak niya ang wheelchair niya patungo sa akin, saka niya ako hinila sa braso para mailayo. Siya ang natumba. Siya ang nasugatan sa siko. Ako ang nailigtas. Napababa ng tingin si Eliana. May lumitaw na pira-pirasong alaala sa isip niya. Isang maulang apon, isang batang lalaking nakaputing polo, isang pagbagsak, isang lalaking sumigaw ng "Adrian!" mula sa malayo. At ang nanay niyang si Rosalie na pinapahira ng panyo ang sugat sa siko niya pagkatapos habang sinasabing, "Buti na lang hindi ikaw ang tinamaan, anak." Hindi ko nakuha ang pangalan niya noon, sabi ni Adrian. Pagdating ng mga bodyguard ko, inalis na nila ako agad. Ayaw ng lola kong magtagal pa kami roon dahil nagkagulo. Pero simula noon, hindi ko nakalimutan ang batang babaeng iyon. Natahimik si Maricel, nakanganga sa narinig. Ako? Mahinang sabi ni Eliana. Parke sa lumang plaza. Tumanggo si Adrian. May asul kang sapatos noon, dagdag niya. At umiiyak ka ng patago kasi natakot ka rin matapos mangyari. Napatingin si Eliana sa kanya, tuluyang nabitawan ng lahat ng pag-aalinlangan. Ang mga detalyeng iyon ay wala nang ibang makakaalam maliban sa mismong naroon noon. Naalala mo pa? Bulong niya. Hindi ko nakalimutan. Hindi na malaya ni Eliana ang paghapdi ng mga mata niya. Sa dami ng taon na lumipas, hindi niya kilanmang inakala na may isang taong magtatago ng ganoong alaala tungkol sa kanya, lalo na ang isang binata mula sa mundo na parang napakalayo sa mundo na kinalakihan niya. Kaya ka ba ako lumapit sa akin kagabi? Higit pa roon,
Sagot ni Adrian. Matagal ko nang hinahanap. Paano mo ako nakita? Lumipat kami rito samantala dahil may itatayong regional office ng kumpanya ng ama ko. Ayokong sanang mag-enroll sa public school dahil alam kong magiging usap-usap lang sa amin. Pero gusto kong subukan. Nung una kitang nakita sa hallway ng enrollment week, hindi agad ako nakatiyak. Pagkatapos, nakita kita ulit sa library. Parelo pa rin ang mga mata mo. Ngumiti siya ng marahan. Doon ko alam na ikaw talaga. Napatawa si Maricel sa gitna ng pagkabigla. Naku, Ellie, hindi pala basta-basta ang eksena mo. Literal na hinanap ka. Ngunit bago pa lubos na gumaan ang hangin sa paligid nila, ay may isang matinis na tinig ang sumingit mula sa likod. Ang sweet naman. Sabay-sabay silang napalingon. Naroon si Vanessa, nakaikis ang mga braso at may pilit na ngiti. Kasunod nito sina Clarice at Tristan, halatang hindi na napipigilang makialam. Matagal mo pala siyang hinahanap? Dagdag ni Vanessa kay Adrian. Convenient naman, akala ko naman random act of kindness lang. Tumayo si Maricel. Vanessa, pwede bang minsan tumahimik ka? Ngulit hindi natinig si Vanessa. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Eliana. Hindi ka ba nagtataka, Eliana? Tanong nito. Bakit ngayon lang siya dumating? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Baka naman dahil gusto lang niyang magmukhang mabait. Namula si Eliana, hindi dahil naniwala siya kaagad, kundi dahil iyon din ang isa sa mga takot na pilit niyang nilalabanan sa loob-loob niya. Tahimik na tumayo si Adrian. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses, ngunit sa biglang pagbabago ng timpla ng mukha niya, pati si Tristan ay napaurong ng bahagya. Miss Montesilio, malamig ngunit kontroladong sabi ni Adrian, wala akong kailangang patunayan sa iyo. Pero may isang bagay akong gustong linawin. Napatingin sa kanya si Vanessa, pilit hindi nagpapakita ng kaba. Hindi ko nilapitan si Eliana dahil naaawa ako sa kanya. Nilapitan ko siya dahil may utang akong pasasalamat at paghanga sa tapang niya. Isang bagay na mukhang hindi mo naiintindihan. Parang nasampal si Vanessa sa harap ng lahat. Napatingin ito sa paligid at nakitang may ilang estudyanteng lihim nang nakikinig sa usapan. Hindi na nito nais pang palalain ang sarili niyang kahihiyan. Bahala kayo. Mataray nitong sabi bago tumalikod, kasunod sina Clarice at Tristan. Pagkaalis ng tatlo ay muling napuno ng katahimikan ng ilalim ng akasya. Ngunit ibang uri na ito ng katahimikan, hindi na tensyong lamang, kundi tahimik na pag-unawa. Pasensya ka na, sabi ni Adrian kay Eliana. Ayokong madamay ka sa gulo. Tumingin sa kanya si Eliana ng diretsyo. Sanay na ako sa gulo. Ang hindi ko sanay, yung may taong nagsasalita para sa akin nang hindi ako minamamaliit. May munting ngiti sa gilid ng labi ni Adrian, ngunit mabilis din yung nawala nang mapansin niyang namumutla si Eliana. Napatingin siya sa binti nito. Masakit ba? Medyo, pag-amin ni Eliana. Minsan mas sumasakit kapag matagal akong nakaupo tapos nagtatangka akong tumayo. Napapacheck ka pa ba ng regular? Umiling siya. Hindi na, mahal. Nag-isip si Adrian sandali, tila maingat sa susunod na sasabihin. May kilala akong espesyalista sa City Rehab Center, si Dr. Leandro Vasquez. Magaling siya sa ganitong kaso. Bahagyang umiling agad si Eliana. Hindi pwede, wala kaming pambayad. Hindi ko sinasabing akuin ko agad, mabilis niyang sagot. Marahang ibinababa ang tono para hindi magmukhang nakakainsulto. Ang sinasabi ko lang, baka pwede kitang tulungan na makausap siya. Kahit consultation muna, gusto ko lang malaman mo kung may posibilidad. Adrian, mahinang sabi ni Eliana. Hindi ko alam kung bakit parang gusto mong ayusin ang buhay ko. Mas tumalim ang titig ni Adrian, ngunit puno iyon ng kabaitan. Hindi ko maaayos ang buhay mo. Ikaw pa rin ang gagawa niyon. Pero kung may paraan para mabawasan ang hirap na hindi mo naman dapat dinadalang mag-isa, bakit hindi ko susubukan? Walang naisagot si Eliana. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nag-alok sa kanya ng tulong na walang kapalit, walang panunuya, at walang kasamang habag na nakakasakal. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng matandang akasya,
Sa gitna ng mga bulungang hindi pa rin lubos nawawala sa buong paaralan, may isa pang bagay na malinaw na nagsimulang magbago. Hindi na lamang ang tingin ng ibang tao kay Eliana, kundi ang dahan-dahan pagbabago ng tingin niya sa sarili niyang mga posibleng marating. Hindi pa niya alam kung gaano kahirap ang landas na bubuksan ng alok na iyon. Hindi pa niya alam na may mga taong kokontra, may mga lihim na mabubunyag, at may mga pagsubok pang darating na mas mabigat kaysa sa pangungutya ni Vanessa. Ngunit sa unang agakataon, ang pag-asa ay hindi na lamang salita ng kanyang ina sa loob ng maliit nilang bahay. May mukha na ito. At ang pangalan nito ay Adrian Villarreal. Mula ng araw na iyon sa ilalim ng matandang akasya, hindi na muling naging payapa ang takbo ng mga araw ni Eliana Vergara sa San Isidro National High School. Ngunit kung dati ay ang kaguluhan sa paligid niya ay puro pangungutya at pangmamaliit, ngayon ay may halong pag-uusisa, paghangang ayaw pang aminin ng iba, at mga bagong takot na hindi niya pa natututunang pangalanan. Pagkatapos ng usapan nila ni Adrian tungkol sa batang lalaking minsan niyang nailigtas sa lumang parke, umuwi si Eliana na tila may mabigat ngunit mainit na bagay na nakapatong sa dibdib. Hindi iyon simpleng saya. Hindi rin iyon purong pag-asa. Parang itong halo ng paniniwala at pangamba. Parang may pintuang matagal nang nakasara na biglang nagkaroon ng siwang, pero hindi pa niya alam kung may liwanag nga ba sa kabilang panig o panibagong unos. Sa bahay, nadatnan niya ang ina niyang si Rosalie na nakayuko na naman sa makinang panahi. Nakapatong sa tabi nito ang mga unipormeng kailangang tapusin bago magumaga. Sa sulok ay nakasalansa ng mga tela, sinulid at kahong pinaglalagyan ng botones. Nang marinig ni Rosalie ang tunog ng gulong ng wheelchair, agad itong lumingon. Anak, bakit parang ang tahimik mo? Tanong nito. May nangyari ba sa school? Sandaling natahimik si Eliana. Hindi niya alam kung paano sisimula ng ikukwento. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng hindi parang panaginip ang dating. Ma, dahan-dahan niyang simula. Naalala mo po ba yung batang lalaki noon sa plaza? Yung muntik ng matamaan ng bakal? Huminto ang kamay ni Rosalie sa pananahi. Unti-unti itong tumuwid at tumingin ng mabuti sa anak. Oo, bakit? Si Adrian po. Nanlaki ang mga mata ni Rosalie. Ano? Si Adrian Villarreal po yung batang iyon. Naalala niya ako. Matagal niya raw akong hinahanap. Saglit na tila hindi nakahinga si Rosalie. Pagkaraan ay ibinaba nito ang tela sa kandungan at umupo ng mas maayos sa bangkito. Kaya pala, bulong nito. Kaya pala ganun siya tumingin sa iyo nung prom. Hindi mapigilan ni Eliana ang mahinang pagngiti, ngunit agad ding lumabo iyon nang maalala ang mga sumunod na sinabi ni Adrian. Ma, may sinabi rin po siya. May kilala raw siyang doktor. Baka raw may chance pa na gumanda ang lagay ng paa ko. Hindi agad sumagot si Rosalie. Sa halip ay tumingin ito sa paa ng anak, sa brace na ilang taon na nilang gamit, sa mga bakal at strap na ilang beses na ring pinagtahi-tahi para lang tumagal. Naramdaman ni Eliana ang biglang pagbigat ng katahimikan. Mahalang doktor anak, mahinang sabi ni Rosalie. Yun nga po ang sabi ko sa kanya. At anong sabi niya? Hindi naman daw agad niya akuin lahat. Gusto lang daw niya akong matulungan na makapagpakonsulta. Ipinikit ni Rosalie ang mga mata nito sandali. Mabait siyang bata. Pero anak, gusto kong maintindihan mo rin. May mga tulong na mabigat tanggapin. Alam ko po, hindi dahil sa ayaw nating umasenso, dagdag ni Rosalie, mas maingat na ngayon ang tono, kundi dahil sanay tayo na pagkatapos ng tulong, may kapalit. Minsan utang na loob, minsan kahihiyan. Napayuko si Eliana. Hindi naman po ganun si Adrian. Hindi sumagot si Rosalie agad. Naramdaman ni Eliana na hindi duda sa binata ang naroon, kundi takot ng isang inang ilang ulit ng sinubukan ng buhay. Takot na baka masaktan ng anak kapag umasa. Kinabukasan, tila lalo pang naging magulo ang paaralan. Kumalat na hindi lamang si Adrian ang batang minsang nailigtas ni Eliana, kundi anak pa ito ng mismong bilyonaryong negosyanteng si Don Esteban Villarreal.
Kung noong una ay may halong kilig at chismis ang mga usapan, ngayon ay may halong inggit, hinala at pakikialam na. Sa kantin, maririnig ang ilang bulong. Swerte naman ni Eliana. Hindi ko alam kung swerte o scripted. Baka naman ginagawang charity case. Hindi, mukhang seryoso talaga si Adrian. Lalong umiinit ang ulo ni Maricel sa tuwing may maririnig na ganon. Ilang beses na siyang muntik makipagsagutan, ngulit palagi siyang pinipigilan ni Eliana. Hayaan mo na, sabi nito habang nasa library sila isang tanghali. Hindi naman natin kayang kontrolin ang iniisip nila. Aba, kaya ko silang sampalin kung gusto mo, singhal ni Maricel, dahilan para mapangiti si Eliana. Sobra na sila, dati inaapi ka, ngayon naman biglang may opinyon sa buhay mo. Bago pa makadagdag si Eliana ay may kumatok ng marahan sa bukas na pintuan ng library. Naroon si Adrian, may dalang folder at 2 boteng malamig na tubig. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Napailing si Maricel na kunwari sawang-sawa na, ngunit may ngiti sa labi. Ako na nga siguro ang lalabas. Marie, natatawang-tawag ni Eliana. Hindi, nandito lang ako sa kabilang table. Ayokong masabihan pa kayo nagtatago. Umupo si Adrian sa tapat ni Eliana at iniabot ang isang bote ng tubig. Mukha kang pagod. Medyo. Tinanggap niya iyon. Maraming assignment. At hindi lang assignment ang tinutukoy niya. Halos gabi-gabi, pagkatapos ng klase, pilit niyang iginadalawang binti niya ayon sa mga simpleng exercises na minsang itinuro sa kanya sa lumang health center. Hindi iyon regular na therapy. Wala silang pera roon. Ngunit mula nang sabihin ni Adrian na baka may pag-asa pa, para bang may bahagi sa kanyang ayaw ng manatiling walang ginagawa. Napansin ni Adrian ang bahagyang paghilat niya sa kaliwang tuhod. Masakit na naman. Kapag matagal akong nakaupo, pwede ba kitang samahan sa City Rehab Center sa Sabado? Mahinahon niyang tanong. Nakausap ko na si Dr. Leandro Vasquez. Consultation muna, wala pang ibang kailangan. Napahawak si Eliana sa takip ng tubig. Iyon na naman ang parehong takot, pag-asa, pangamba, hiya. Hindi ko pa nasasabi kay mama kung papayag siya. Pwede ko siyang kausapin, alok ni Adrian. Mas lalo siyang hindi papayag kapag ikaw agad ang kumausap. Sagot niya na ikinangiti ng bahagya ng binata. Sige, ikaw muna. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang araw na iyon ay isang mas mabigat na pagsubok ang dumating. Bandang hapon, habang palabas na sila ng school, nakita ni Eliana sa tapat ng gate ang isang mamahaling itim na sasakyan na bihirang makita sa San Isidro. Nakaupo sa loob ang isang lalaking may uban, ngunit matikas pa rin ang tindig kahit nakaupo lamang. Sa tabi nito ay may driver na nakabarong at isang babaeng nakaayos na tila sekretarya. Napansin din iyon ni Adrian at agad tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. Anak, tawag ng lalaki mula sa bahagyang ibinabang bintana. Malalim ang boses, mabigat sa otoridad. Sakay, hindi na kailangang magtanong pa ni Eliana kung sino iyon. Kahit isang beses pa lamang niya nakita sa diaryo at tarpaulin ng kung ano-anong proyekto, kilala niyang iyon si Don Esteban Villarreal. Mauna na kayo kina Eliana at Maricel, ngulit may tensyon sa boses niya. Hindi ka ba sasabay? Tanong ni Eliana. Sasabay pero nagkaroon siya ng bahagyang pag-aalinlangan bago itinuloy. Baka hindi ako agad makabalik bukas sa usual na oras. Hindi na nakadagdag si Eliana dahil muli nang nagsalita si Don Esteban. Ngayon ay mas malamig. Adrian, napilitan ng binata na lumapit sa sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, bahagya itong yumuko kay Eliana at nagsabing, pag-uusapan natin bukas ang tungkol sa Sabado. Tumanggo lamang si Eliana. Ngunit habang papalayo si Adrian ay may masamang kutob ng umusbong sa dibdib niya. Hindi siya nagkamali. Kinabukasan, hindi pumasok si Adrian sa unang 2 subject. Naging masigla na naman ang mga bulungad sa classroom. Oh, nasa ng Prince Charming? Baka pinagbawalan. Natural, billionaire pamilya nun. Kahit hindi binabanggit ni Vanessa ang pangalan ni Eliana, halata kung sino ang gusto nitong saktan. Sa 3 subject lamang dumating si Adrian. Tahimik at halatang puyat. Hindi na siya gaya ng dati na may mahinaong ngiti. May anino ng pagod sa ilalim ng mga mata niya. Sa lunch break ay hindi na hinintay ni Eliana na siya pa ang lapitan nito. Siya mismo ang nagtungo sa school garden at nang makita niya si Adrian na mag-isang nakaupo sa batong upuan sa tabi ng Sampaguita hedge, agad siyang nagtulak ng wheelchair palapit. Anong nangyari?
Tanong niya diretso. Tumingala si Adrian at halatang hindi inaasahang siya ang lalapit. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay huminga ito ng malalim. Nalaman ng ama ko. Ang alin? Na gusto kitang samahan sa rehab consultation at na madalas kitang kausap. Hindi na kailangang banggitin pa ang iba. Naintindihan agad ni Eliana. Ayaw niya. Bahagyang napangiti si Adrian, ngunit puno ng pait. Mas tamang sabihing hindi niya maintindihan. Anong sinabi niya? Sandaling tumahimik si Adrian bago sumagot na dapat daw iniisip ko ang pamilya namin, ang negosyo, ang pangalan namin, na hindi raw ako pwedeng padala sa emosyon. Emosyon? Mahina ngunit masakit na ulit ni Eliana. Hindi iyon ang iniisip ko, mabilis niyang sabi. Pero para sa kanya, isa kang komplikasyon. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Eliana. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Hindi ito bago. Maraming beses na niyang nararamdamang pabigat siya sa paningin ng iba. Ngunit iba ang tama kapag nanggaling iyon sa mundong pinanggagalingan ni Adrian. Ang mundong kahit hindi pa niya nakikita ng malapitan ay alam na niyang puno ng mga pader na mahirap akyatin. Dapat siguro hindi na natin ituloy ang consultation, sabi niya sa wakas. Pilit kalmado. Agad tumayo si Adrian. Hindi, Adrian. Hindi dahil sinabi ng ama ko na komplikasyon ka. Maniniwala na rin ako. Huwag ka nang matigas ang ulo. Napalakas ang boses ni Eliana. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natatakot. Hindi mo kasi alam kung gaano kadaling masaktan ang mga katulad ko kapag pinangakuan, tapos hindi rin pala kaya. Natahimik si Adrian. Maya-maya ay lumambot ang tinig niya. Kaya nga ayokong mangako nang wala akong paninindigan. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap ng wheelchair ni Eliana upang magpantay ang mga mata nila. Makinig ka sa akin, sabi niya. Hindi ko kontrolado ang iniisip ng ama ko, pero kontrolado ko ang pagpili ko sa tama. At ang alam kong tama ngayon ay huwag kitang hayaang talikuran ang pagkakataong malaman kung may pag-asa pa ang paa mo dahil lang may taong takot sa hindi niya kayang kontrolin. Napakurap si Eliana. Hindi niya alam kung dahil ba sa tapang ni Adrian o sa mismong takot niyang umasa, kaya bigla niyang gustong umiyak. Bakit mo ba talaga ito ipinaglalaban? Pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Adrian. Tumingin muna ito sa mga kamay nito, saka muling bumalik ang tingin sa kanya. Dahil nakita ko kung paano ka tratuhin ng mga tao kahit wala kang ginagawang masama. Dahil nakita kong kahit ganon, hindi ka naging mapait. At dahil mula noong bata pa ako, dala ko na ang pakiramdam na may utang akong kabutihan sa taong unang nagturo sa akin kung ano ang tapang. Tuluyan nang napayuko si Eliana. Hindi niya kayang sabihing hindi siya naaantig. Hindi natuloy agad ang usapan nila. Dahil maya-maya ay dumating si Ma'am Pilar upang ipaalala na may rehearsal para sa graduation march. Ngunit bago sila maghiwalay, iniabot ni Adrian ang isang maliit na papel. Schedule ng consultation, sabi niya. Sabado, 10:00 ng umaga. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero sana, bigyan mo ng chance ang sarili mo. Pag uwi ni Liliana, mas mabigat ang katahimikan sa bahay. Mas tahimik si Rosalie habang nagtatahi. Nang ilahad ni Eliana ang nangyari kay Don Esteban at tungkol sa consultation, matagal na hindi nagsalita ang kanyang ina. Sa wakas ay buntong hininga ito. Ayokong masaktan ka, anak. Alam ko po. Ayokong umasa ka sa pamakong baka babawiin din ng mundo. Alam ko rin po. Tapos, bakit gusto mo pa ring subukan? Mabagal na humarap si Eliana sa ina. Sa mga mata niyang madalas ay puno ng pag-iwas, ngayon ay may kakaibang linaw. Kasi sa buong buhay ko parang lahat ng hindi ko ginawa ay dahil natakot akong mabigo. Hindi ako sumasama sa mga lakad, hindi ako nag-aambisyon ng malaki, hindi ako umaasa. Pero kung may pagkakataon man na malaman kung may kaya pa pala akong abutin, gusto ko pong minsan ako naman yung hindi susuko agad. Namata na ang mga mata ni Rosalie. Marahil sa unang pagkakataon, hindi niya na lamang nakikita ang anak bilang batang kailangang protektahan, kundi bilang dalagang may sarili ng tibay. Sabado, mahinang sabi ni Rosalie, "Sasamahan kita." Sa mga sumunod na araw, mas tumindi ang pisikal na pagsubok kay Eliana.
Sa gabi-gabi niyang simpleng pag-iensayo na tumayo ng mas matagal, lalong sumasakit ang tuhod at balakang niya. May mga gabing napapaupo siya sa gilid ng kama na nanginginig ang binti. May mga umagang mas gusto niyang huwag nang bumangon. Ngunit sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang papel na iniabot ni Adrian. Naaalala niya ang sinabi nitong, "Bigyan mo ng chance ang sarili mo." Hindi pa siya nakakalakad ng maayos, hindi pa nababago ang tingin ng lahat sa mundo. Hindi pa natutunaw ang pader na itinayo ni Don Esteban. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pangarap ay hindi na lamang isang malabong imahinasyon na ayaw niyang banggitin ng malakas. May direksyon na ito. At habang papalapit ang Sabado, habang lalang umiingay ang bulong-bulungan sa paaralan at habang unti-unting tumitibay ang pasya ng puso niya, naramdaman ni Eliana na ang buhay na matagal niyang tiniis ay papasok na sa panibagong yugto. Isa na hindi na umiikot lamang sa sakit at pangmamaliit, kundi sa posibilidad ng pagbabago na kailangan niyang paghirapan, pagtiisan at paniwalaan.